Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin sa videong ito ay ang mga subjects na kailangan mong aralin kung interesado kang maging isang flight dispatcher. Ako po si Nat Pelicano. Isa po akong flight dispatcher at hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin ako ng mga bagay-bagay patungkol sa mga subjects na ito. Ang isang flight dispatcher ay laging dapat updated sa mga chismis, ay hindi pala sa mga nadadagdag na impormasyon patungkol sa aviation. Hindi lang para makasabay sa mga pag-advance sa technology, kundi para mas higit na mapangalagaan ang mga flight plans na aming ginagawa para sa mga flights po ninyo. Na-realize ko lang, 20 plus years na pala akong nag-aaral ng aviation. Ang tagal na pala, grabe. 2003 po, nung una akong pumasok sa PATS College of Aeronautics bilang isang freshman sa kursong Bachelor of Science in Air Transportation. Mula po noon hanggang ngayon ay na-enjoy ko pa rin ang pag-aaral. Siguro dahil love na love ko talaga ang tungkol sa mga eroplano. Kaya naman gusto ko ring i-share sa inyo ang aking mga nalalaman sa pamamagitan ng mga content na ganito. Ang mga subjects na babanggitin ko ay base sa mga nakasaad sa Chapter 2.8 ng Philippine Civil Aviation Regulations or PICAR. Ito ang mga required na pag-aralan para maging qualified na maging isang flight dispatcher. Susubukan ko pong i-describe ang bawat isang subject sa pinakasimpleng paraan para mas madali po ninyong maintindihan. Tara, simulan po natin. Air Law and Air Traffic Services Procedures. Ito ang mga rules and regulations na sinusunod naming mga aviators. Katulad sa LTO na nagpapatupad ng batas patungkol sa mga pagpapatakbo ng kotse sa daan, may ganyang version din para sa mga eroplano. Kapag walang ipinapatupad na rules at magkanya-kanya ng lipad ang mga eroplano, bukod sa magiging magulo, ay talaga namang magkakabanggaan ang mga eroplanong ito. Aircraft General Knowledge. Kahit hindi trabaho ng isang flight dispatcher ang pag-repair ng eroplano, kailangan din niyang malaman ang lahat ng patungkol sa parts at kung paano ito gumagana. Dahil kami ang gumagawa ng flight plan, kailangan na ang mga pinaplano namin ay hindi lumalagpas sa limitasyon ng eroplano. Halimbawa, ang eroplanong i-dispatch namin ay kaya lang lumipad hanggang sa isang certain height above the ground. Kailangan naming sundin iyon dahil malaki ang epekto nito sa aircraft performance at sa overall safety ng lipad. Flight Performance Calculation and Planning Procedures. Bukod sa kaming mga flight dispatcher ang gumagawa ng ruta, kasabay na rin dyan ang pag-compute kung gaano karaming fuel ang dapat nitong ikarga. Dapat tama lang ang magiging calculations ng fuel, hindi kukulang at hindi rin masyadong sosobra dahil malaki ang epekto nito sa balanse ng eroplano. Human performance. Dahil tao lang din naman kami at nasasaktan at napapagod din, pinag-aaralan sa subject na ito ang mga limitasyon ng ating mga katawan pagdating sa stress at fatigue. Pinapaalala ng subject na ito na hindi rin healthy ang laging overtime at lagi kang nakaupo at nakaharap sa computer. Abay, galaw-galaw din syempre. Meteorology. Ito ang study of weather forecasting. Hindi man kami kasing galing ni Kuya Kim o kaya ni Mang Tani sa weather broadcasting, binabawi na lang namin sa tamang interpretation ng mga weather reports and weather charts para matukoy namin kung safe ba ang dadaanan ng eroplano sa mga weather hazards na katulad ng turbulence, thunderstorms, icing at marami pang iba. Dito sa meteorology namin natututunan ang mga basic principles ng weather para mai-apply namin ito sa tamang weather analysis. Navigation.
Kapag may kasama kayong flight dispatcher, habang kayo ay nagta-travel sa ibang lugar, 99% sure ako hindi kayo mawawala. Yan ay dahil ang mga flight dispatcher ay mga master sa pagdating sa navigation. Dito sa subject na ito namin natututunan ang mga pagbasa sa mapa at kung paano ang mga pasikot-sikot para magkaroon ng magandang ruta ang eroplano at maging straight to the point. Operational procedures. Kailangan din naming matutunan kung paano ang tamang reporting, kung paano ang tamang documentation pagdating sa mga aircraft incidents, accidents, at emergencies. Kadalasan kami ang unang point of contact sa mga ganitong insidente. Dapat pamilyar kami sa mga procedures para ma-distribute namin ng maayos at efficient ang impormasyon patungo sa mga nangangailangan nito. Principles of flight. Dahil ang trabaho namin ay tungkol nga naman sa eroplano, natural lang na kaya naming i-explain dapat kung paano lumilipad ang eroplano. Dito namin natututunan kung ano-ano ang mga pangyayaring nagaganap, kung bakit ang isang pagkalaki-laki at pagkabigat-bigat na eroplano ay nananatiling lumilipad at hindi bumabagsak. Radio communications. Primary means of communication namin sa mga eroplano ay through radio. Dito sa subject na ito namin natututunan ang tamang etiquette pagdating sa pakikipag-usap sa radyo. Hindi dapat sabay-sabay ang usap, one at a time lang. Kapag di naintindihan, huwag matakot na ipaulit ang sinabi. Sabihin mo, say again? Siyempre, sa radyo lang ito uubra. Huwag na huwag ninyong subukan sa mga asawa ninyo. Sinasabi ko sa inyo. At ayan po ang 9 na subjects na kailangan dapat aralin kung ikaw ay interesadong maging isang flight dispatcher. Pag-aaralan po ang lahat ng iyan kung kayo po ay kukuha ng isang technical course sa isang aeronautical school. Kung sakali naman na hindi related sa aviation ang nakuha niyong kurso, ay wala pa rin naman itong problema. Dahil pag-aaralan niyo po ito pag kayo ay nag-enroll sa isang flight dispatch school. Kung nagustuhan po ninyo ang content na ito, paki-like naman po ang video na ito at i-share nyo na rin sa inyong mga kakilala. Kung kayo po ay may katanungan pa tungkol sa mga binanggit ko dito sa video na ito, sulat po ninyo yan sa comment section at akin pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na vlog. Safe flight!